Nasa kolehiyo si Daniel noon nang una niyang makita si Ivy. Matindi ang sikat ng araw ng hapon na yon sa universidad. Ang pila para sa enrollment ay parang mga ahas na walang tigil sa paggalaw. At si Daniel hindi mapakali sa kanyang pwesto. Nagreklamo ang kanyang mga kaibigan tungkol sa init, nagtatawanan at nagtutuksuhan, pero halos hindi niya pinansin ang mga ito. Nakatuon ang tingin niya sa isang dalagang nakatayo, ilang metro lang ang layo. Nakataling maayos ang buhok nito sa simpleng ponytail. Bahagyang basa ng pawis, ngunit para bang hindi nito alintana. Payak ang suot nitong blusa, halos makaluma, at ang palda ay lagpas sa tuhod. Karamihan sa mga babaeng kilala ni Daniel ay may mga makukulay na makeup ang nasa mukha para hindi magmukhang pawisan. Pero si Ivy ng panahon na yon, wala man lang ganoong pakialam. At gayon pa man, kapansin-pansin pa rin ang dalaga. Sa paningin ni Daniel, si Ivy ay parang tubig sa gitna ng tag-init. Simple, ngunit nakakapreskong tingnan at lubos na kailangan. Halos hindi napansin ni Daniel nang siya ay siku-sikuhin ng isa niyang kaibigan. "Uy, Daniel, saan ka nakatingin?" Tukso ni Carlo sabay sunod ng tingin sa kanyang pinagmamasdan. Ngumisi ito ng makahulugan. Si Ivy pala. Sabagay, maganda naman talaga yan." "Ivy?" Bulong ni Daniel, dahan-dahan na tila tinikman ang pangalan sa kanyang bibig. "Oo," sagot ni Carlo na nakahalukip-kip at nakangisi. "Galing probinsya. Wala pang naging boyfriend kahit kailan. As in, wala kahit isa. Classmate yun ng pinsan ko. Sabi, mabait daw. Tapos, ang hinhin kumilos." Paulit-ulit tumunog sa isip ni Daniel ang sinabi. Wala pang naging boyfriend ang babaeng nakakuha ng kanyang atensyon. Dahil doon, napangiti siya. May kung anong kumislot sa kanyang loob. Halo ng paghanga at pananabik. Hindi lang dahil maganda si Ivy, mayroon kasi itong dalang katahimikan at dignidad na nagpatahimik sa ingay ng pasilyo. Hindi ngumingiti ng pakipot, hindi umaarte para mapansin. Tahimik lang na nakatayo at matyagang naghihintay. Muling nagtawanan ang mga kaibigan niya, pero si Daniel hindi na maialis ang tingin sa dalaga. Pagdating ng pagkakataon na nasa likod na siya nito sa pila, ramdam niyang basa ang kanyang palad. Sinasabi ni Daniel na dahilan yun sa init, pero iba ang tibok ng kanyang puso. Naririnig niya ang banayad at kontroladong paghinga nito, pati ang mahina at maingat na pagkaluskos ng papel sa hawak nitong enrollment form. Bahagya siyang yumuko. Excuse me, ikaw ba si Ivy?" Napalingon ang dalaga, bahagyang nagulat ngunit nanatiling magalang. Unang beses nagtama ang kanilang mga mata. Parang nakalimutan ni Daniel kung paanong huminga. "Oo," marahang tugon ni Ivy. "Ako si Daniel," sabi niya naman agad, takot na baka mawala ang sandaling yon. "Kablock din kita last semester, pero baka hindi mo ako napansin." Ngumiti si Ivy. "Sorry, medyo bago pa kasi ako rito, kaya hindi ko rin alam o masyadong kinikilalang iba." Lalong bumigay ang depensa ni Daniel. Hindi tulad ng iba si Ivy, walang paligoy, walang pangaakit. Bawat salita ay parang pinag-iisipan, parang ayaw mag-aksaya o magsayang kahit isa man lang. "Ayos lang," sabi ni Daniel, sabay kamot sa batok. "Gusto ko lang sabihin, welcome. Mahirap din siguro na galing ka sa ibang lugar, ano?" "Okay lang naman," tugon ni Ivy. "Sanay naman ako sa bago. Basta makapagtapos, yun lang ang goal ko." Tumama sa dibdib ni Daniel ang huling sinabi nito. Napangiti siya. Isang babaeng alam ang prioridad ang kaharap niya. Habang ang iba'y abala sa pakikipaglaro sa apoy, gala at kung ano-anong mga bagay, si Ivy naman ay nakatuon lang sa pag-aaral. Nang matapos maproseso ang kanilang papeles, nag-ipon ng lakas ng loob si Daniel na lumakad kasabay nito. Kumain ka na ba? Gusto mo sabay tayo sa kantin?" Nag-atubili si Ivy. Hinawakan ito ng mariin ang strap ng bag. Tila nag-iisip kung nararapat ba. Pagkaraan ng ilang sandali, bahagya itong tumango.
Sige, salamat. Maingay sa kantin, puno ng tawanan at kalansing ng mga tray. Pero para kay Daniel, naglaho ang ingay nang umupo si Ivy sa tapat niya. Hindi rin ito maarte sa pagkain. Kalmado, maayos, ibang-iba sa mga dalagang nagkakagulo sa katabing mesa. So, probinsyana ka raw? Tanong ni Daniel. Ngumiti si Ivy ng bahagya. Oo, taga Nueva Ecija. Dito ako titira habang nag-aaral. May boarding house ako na malapit, so doon ako. Malayo pa lang sa inyo. Sagot ni Daniel at bahagyang humanga. Mabuti na kaya mo. Ako kasi nasa bahay pa rin namin. Malapit lang naman kasi ang campus sa bahay namin. Siguro mismo ng bahay ninyo. Oo naman, sagot ni Ivy at nagsimula ng kumain. Pero kailangan mo nang lumayo para makapagtapos. Alam mo, iba ka. Bulalas niya bago pa napigilan ang sarili. Napakurap si Ivy, tila nabigla. Iba? Oo, iba ka sa mga nakilala ko rito. Tahimik at maayos kang babae. Ang hinhin at ang pino mong kumilos. Sandaling kumislap ang mga mata nito at umiwas ng tingin. Pero agad din namang umiti ng may banayad at simple. Hindi naman siguro, ganito lang talaga ako. At para kay Daniel, sapat na yon. Mula noon, hinanap-hanap niya na ang presensya nito. Sa quadrangle, sa klase, o minsan ay nagbabasa sa ilalim ng puno habang ang iba'y nagkukwentuhan. Gumagawa siya ng dahilan para makaupo sa tabi nito, humihingi ng kopya ng notes o samahan hanggang sa sakayan. Isang hapon, hinabol niya ito palabas ng gate. Ivy! Tawag niya, sabay takbo papalapit. Hatid na kita hanggang sakayan. Nag-atubili na naman si Ivy pero tumango. Kung hindi abala? Hindi abala. Ngumiti siya, sabay lakad sa tabi nito. Tahimik silang naglakad, hinayaan ang ingay ng lungsod na punan iyon. Paglaon, nagsalita si Daniel. Alam mo, iba ka talaga. Nung una kitang nakita sa enrollment, parang fresh ka kahit ang init-init nun. Mahinang natawa si Ivy. Fresh? Pawis na pawis nga ako ng araw na yun, Daniel. Inuuto mo na lang ako. Hindi. Giit naman ni Daniel. Fresh, yung tipong parang wala kang bahid ng kahit na ano. Gets mo? Bahagyang natigilan ang mga kamay nito, pero agad ding nakabawi. Hindi naman. Tao lang din ako. Hindi ako perfect at may mga bagay din akong pagkakamali sa buhay. Ngumiti lang si Daniel at hindi kumbinsido. Para sa kanya, dalisay si Ivy. Malinis ang dalaga. At ang uri ng babaeng gustong ipakilala ng isang lalaki sa kanyang mga magulang. Isang gabi, habang kasama ang mga kaibigan sa dorm lounge, muli siyang tinukso. Daniel, seryoso ka ba kay Ivy? Tanong ni Carlo habang nakangisi. Umupo si Daniel ng pakunwari kampante. Siyempre, hindi lang siya basta crush. Alam ko na, siya ang tipo ng babaeng hindi kay papahiya. Nagtawanan ang mga kaibigan niya, sabay tapik sa kanyang likod. Pero hindi siya nakitawa. Totoo ang bawat salita na kanyang binitiwan. Makalipas ang isang linggo, nag-ipon siya ng lakas ng loob para yayain ito. Ivy, sabi ni Daniel isang hapon matapos ang klase. May fair sa campus sa Sabado. Baka gusto mong samahan ako? Tumingin ito sa notebook, saka bumalik ang tingin kay Daniel. Hindi ako sanay sa mga ganyan. It's okay. Pang-aliw niya pa. Hindi naman kailangan magtagal. Kahit saglit lang. Para lang makalabas tayo as friends. May kung anong lumambot sa mga mata ni Ivy at tila nahulog na sa sinseridad ng binata. Sige, sasama ako. Dumating ang Sabado, maingay at puno ng tawanan ng fairgrounds. May musika, mga stalls ng pagkain at makukulay na ilaw. Lumakad si Daniel, humahakbang sa likuran ni Ivy. Pinoprotektahan ito laban sa dagsa ng mga tao. Mahigpit ang hawak nito sa kanyang maliit na bag. Halatang hindi komportable pero hindi naman nagreklamo. Bumili si Daniel ng pagkain. Napangiti siya nang kumain ng dalaga. Masarap?
Tanong niya rito. Bahagyang tumango si Ivy at may maliit na ngiti sa mga labi. Masarap. Matagal na rin akong hindi nakakakain ng ganito. Ramdam ni Daniel ang init na kumalat sa kanyang dibdib. Bawat simpleng bagay nagiging espesyal kapag kasama niya si Ivy. Habang sumisindi ang mga ilaw ng gabi, nahuli na naman niyang nakatitig siya rito. Ivy, mahinang sabi ni Daniel. Alam mo ba kung gaano kita labis na hinahangaan? Nagulat si Ivy at napatingin sa kanya. Daniel, hindi ka tulad ng iba. Alam kong wala kang boyfriend, wala kang history ng kung ano-ano. Para kang babaeng pinapangarap ng lahat. Sandaling bumuka ang labi ni Ivy at parang may sasabihin. Pero pinili nitong manahimik at tumingin sa malayo. Baka hindi ako ang iniisip mo na babaeng magugustuhan mo. Hindi ako perpekto, Daniel. May mga maling desisyon din akong ginagawa sa buhay ko. Mahina nitong wika. Ngunit ngumiti lang si Daniel at kampante pa rin. Hindi nga, pero tao ka lang naman. Pero it doesn't mean na batay na sa mga pagkakamali mo ang pagkatao mo. At sa sandaling yon, kasabay ng pagsabog ng mga paputok sa langit, nagkaroon ng katiyakan sa puso ni Daniel. Si Ivy ang perpektong babae para sa kanya. Malinaw pa kay Daniel na para bang kahapon lang yun nangyari. Isang araw, naroon si Ivy, tahimik sa klase. Simple at parang lunas sa kaguluhan ng buhay sa campus ang presensya. Pero bigla na lang, nawala si Ivy. Walang paalam, walang paliwanag, basta na lang naglaho. Ilang linggo niya itong hinanap. Nagtanong sa mga kaklase, pati sa registrar. Pero walang nakakaalam. May nagsabing lumipat na naman daw ang dalaga. Ang iba naman, walang pakialam. Para kay Daniel, parang may kumuha ng mismong hangin na kanyang nilalanghap. Pagkatapos ng unang taon, napilitan na lang siyang tanggapin kahit labag sa kalooban na si Ivy ay isang panaginip na dumulas mula sa kanyang mga palad. Lumipas ang mga taon, nakapagtapos si Daniel, pinagdaanan ang alanganing mga buwan bilang bagong graduate. At sa huli, nakahanap ng matatag na trabaho sa isang maliit na accounting firm. Umusad ang kanyang buhay, ngunit may mga pagkakataon na tahimik ang mga umaga habang umiinom ng kape. Gabi-gabing naririnig niya ang tawanan ng mga estudyanteng dumaraan. Paulit-ulit niyang sinabi sa sarili na kalimutan na. Praktika ng buhay at hindi habang buhay nananatili ang mga panaginip. Hanggang sa hapon na yon, pumunta si Daniel sa campus para sunduin ang kanyang nakababatang kapatid na si Nicolette na nasa 3 taon na. Nakasandal siya sa kanyang kotse sa may gate ng university. Abala sa pag-scroll sa kanyang cellphone nang marinig niyang tinatawag siya. Kuya! Itinaas niya ang tingin at napangiti. Ngunit natigilan ang kanyang ngiti nang makita ang kasabay nitong naglalakad. Ivy! Usal ni Daniel. Nagbago ito sa paglipas ng mga taon. Mas nagmature ang mukha, mas payat ang pangangatawan, at mas mahaba na ang buhok na lagpas balikat. Nanatili pa rin ang parehong hinahon, ngunit may bigat sa mga mata na dati wala. Mabilis ang tibok ng puso ni Daniel. Hinila siya ni Nicolette palapit. Kuya, this is Ivy. Classmate ko siya sa major. Pilit pinakalma ni Daniel ang kanyang boses. Ivy, long time no see. Napakurap si Ivy at halatang nagulat. Bahagyang bumuka ang labi, saka muling nagsara. Tumangon na lang ito ng bahagya. Hello, Daniel. Ibig sabihin, naaalala pa rin siya nito. Para kay Daniel, parang ulan ng gumuhit na ginhawa sa kanyang dibdib. Sa biyahe pa uwi, walang tigil ang kwento ni Nicolette na nagulat din na magkakilala pala sila. Samantalang si Ivy nakaupo ng tuwid sa likod. Palihim na sumisilip si Daniel sa rearview mirror at hindi mapigilang titigan ang dalaga kapag napapahinto sila. Kinagabihan, hindi makatulog si Daniel. Nakatitig siya sa kisame at puno ng ingay ang kanyang isip. Ibinabalik ito ng tadhana. Pagkatapos ng mga taong lungkot sa pagkawala nito, heto na muli si Ivy at abot kamay niya na.
Hindi niya hahayaang masayang muli ang pagkakataon. Sa mga sumunod na linggo, mas madalas na siyang magpakita sa campus at dahilan ay ang pagsundo kay Nicolette. Minsan, nagtatagal siya. Hinihintay na makita si Ivy. Minsan, sabay niya nang inihahatid pa uwi ang dalawa. Dahan-dahan, nagkahanap siya ng pagkakataong makausap si Ivy nang sila lang. Isang hapon, nadatnan niyang mag-isang naglalakad ito papuntang sakayan. "Ivy!" tawag niya at sumabay sa mga hakbang nito. Napalingon ang dalaga. "Daniel, bakit?" "Hatid na kita." Alok niya rito. Umiling agad si Ivy. "Hindi na. Kaya ko na." "Please." Taos puso niyang sabi. "Alam kong busy ka. Gusto ko lang makasama ka kahit sandali." May kumislap sa mga mata nito, ngunit napilitan ding tumango. "Bigla kang nawala." Wika ni Daniel sa huli at hindi na kayang pigilan. "Wala kang paalam. Hinanap kita kahit saan." Humigpit ang hawak ni Ivy sa bag. "May nangyari? Kailangan kong umalis." "Anong nangyari?" Marahan niyang usisa. Umiling naman ito. "Tapos na yon. Ayokong pag-usapan." Gusto sana niyang ipilit, magtanong pa, ngunit pinigil siya ng bigat sa boses nito. Napabuntong hininga siya at hinawakan ng mahigpit ang manibela. "Okay," mahina niyang tugon. "Hindi na kita pipilitin. Masaya na rin akong nandito ka ulit." Bahagya siyang nilingon ni Ivy. Hindi mabasa ang tingin bago muling ibinaling ang mata sa bintana. Mula noon, ipinakita ni Daniel ang kanyang intensyon. Dinadalhan niya ito ng kape pagkatapos ng klase. Hinihintay sa may library kapag tapos na siya sa trabaho. Nag-aalok ng maliit na kabutihan na walang hinihinging kapalit. Sa una, tinatanggihan siya ni Ivy. Maikli ang sagot, mahina ang ngiti. Ngunit matiisin si Daniel. Naniniwala siyang ang pagpupursige ay magbubunga. Isang gabi, inabot niya kay Ivy ang notebook na naiwan nito sa klase na binigay pa ni Nicolette para siya na ang magbalik. "Ivy, alam kong busy ka. Pero gusto ko lang malaman mo, gusto kitang ligawan." Napatigil ito at mahigpit na hawak ang notebook. "Daniel, totohanan to." Dugtong niya agad. "Walang laro, walang pagpapanggap. Simula pa nung first year, ikaw na talaga." Bahagyang nanlaki ang mga mata nito. Ilang sandaling hindi nagsalita, saka marahang umiling. "Hindi mo ako kilala? Gusto kong makilala ka." Mariing tugon ni Daniel. "Bigyan mo lang ako ng pagkakataon." Lumipas ang mga araw. Minsan, iniiwasan siya ni Ivy. Minsan, pinapayagan siyang sumabay nang may pag-aatubili. Minsan, tinutokso pa siya ni Nicolette. "Kuya, grabe ka naman. Ang sipag mo kay Ivy. Para kang estudyante ulit dahil sa paghahabol sa kanya. Basta may free time, diretso ka agad sa kanya." Natatawa na lang si Daniel. Kahit sa loob-loob niya, mas lalo siyang tumitibay ang loob. Hanggang isang hapon, nadatnan niyang nag-iisa si Ivy sa isang bench malapit sa hardin ng campus. Halatang pagod, nakayuko ang balikat. Tahimik na lumapit si Daniel at umupo ng may distansya. "Pagod?" Mahina niyang tanong. Bahagya siyang nalingon ni Ivy, saka tumango. Oo." Tahimik silang naupo at tanging ingay ng mga estudyanteng dumaraan ang umalingaw-ngaw. Sa huli, nagsalita si Daniel. "Ivy, matagal ko nang gustong itanong. Bakit mo ako itinutulak papalayo?" Nanigas ang katawan nito. "Kasi hindi ako ang iniisip mong babae na nararapat sa'yo. Marami akong bagay na dapat pang isipin." Bahagyang yumuko si Daniel. "Siguro, pero hindi kita kailangan maging perpekto. Ang gusto ko lang ay ikaw." Nanginginig ang labi nito, parang pinipigilan ang mga salita. Saka ibinaba ang tingin at nilalaro ang mga kamay. "Hindi mo naiintindihan," bulong nito. "Kung ganun, tulungan mo akong maintindihan." Pakiusap niya pa. Matagal itong natahimik, pagkatapos binitiwan ang isang mahinang paghinga. "Daniel, hindi ko kayang maging taong inaasahan mo." Inabot ni Daniel ang kamay, hindi para hawakan ito, kundi para punan ang pagitan nila. "Ang gusto ko lang ay mabigyan ng pagkakataon. Bigyan ako ng second chance, Ivy.
hindi ko nasasayangin. Bahagyang kumislap ang mga mata nito nang itaas sa kanya ang tingin. May kung anong hindi masabi, takot, pananabik, pag-aalinlangan. At sa huli, pumayag na rin naman ito. Oo, napatigil si Daniel. Oo, ulit ni Ivy at halos hindi marinig. Magiging girlfriend mo ako. Nabundol ang kanyang dibdib ng tuwa at ang puso'y kumakabog na parang mababasag. Gusto niyang sumigaw, magdiwang, pero pinigilan niya. Takot siyang baka umatras ito. Sa halip, ngumiti siya ng taus-puso. Salamat. Mahina niyang wika. Pangako, hindi ka magsisisi. Ngunit kahit ngumiti si Ivy ng tipid bilang tugon, napansin ni Daniel ang higpit ng pagkakakuyom ng mga kamay nito, na parang may inaasahan pa ring hindi magandang darating. Pinili niyang huwag pansinin. Ang iniisip niya na lang, pag-ibig ang pupuno sa pagitan nila. Pag-ibig ang magpapagaling, pag-ibig ang magiging sapat. At sa sandaling yon, buong puso niyang pinaniwalaan na muling nabawi niya ang perpektong babae na para sa kanya. Para kay Daniel, ang makasama si Ivy ay parang pangarap na nawala at muling nabawi. Bawat araw na kasama niya ito, may tamis na hindi niya pa nararanasan noon. Madalas silang magkita pagkatapos ng klase ni Ivy. Kung minsan, naglalakad lang sa paligid ng campus na may baon na chichirya galing sa sari-sari store. May pagkakataon din na dinadala niya ito sa mga maliliit na kainan sa labas ng universidad. Sa paningin ng iba, ordinaryong magkasintahan lang sila. Pero para kay Daniel, walang kahit anong ordinaryo sa kanila. Si Ivy ang marahang humahawak sa kamay niya. Si Ivy ang umingiti ng bahagya na nagpapalaho sa ingay ng mundo ni Daniel. Ivy, malumanin niyang sabi. Alam mo bang ikaw ang una kong girlfriend? Napatitig si Ivy at gulat ang mga mata. Talaga? Ngayon lang? Napakamot si Daniel sa batok at bahagyang natawa. Oo, ang dami ko namang nakilala noon. Pero wala talagang nakapantay sa'yo. Bahagyang natawa si Ivy. Hindi ka naman siguro nagsisinungaling? Promise. Sagot ni Daniel, tinaas pa ang kamay na parang nanunumpa. Ikaw lang talaga. Ikaw ang una. Sandali, tila kumupas ang ngiti ni Ivy, pero agad yung tinakpan. Ibinalik nito ang tingin at mahina ang titig na nagsabing, Ako rin, ikaw ang una sa akin. Uminit ang dibdib ni Daniel sa narinig. Dahan-dahan niyang hinaplos ang daliri nito. Alam mo, minsan iniisip ko, ang swerte ko, kasi ikaw ang girlfriend ko. Hindi lang basta girlfriend. Ikaw din ang first love ko, Ivy. Hindi agad sumagot si Ivy. Sa halip, marahang ipinatong ang ulo sa balikat niya. At para kay Daniel, sapat na ang katahimikan bilang kasagutan. Pero may mga sandaling nakakaistorbo sa kanya. Tulad ng kapag bigla na lang itong nagiging malayo sa kalagitnaan ng usapan. O kapag may bigat na sumasapaw sa mga mata nito tuwing nagtatanong siya tungkol sa nakaraan. Isang Sabado, habang magkasamang nakaupo sa parke at pinapanood ang mga batang naglalaro, tinanong niya ito. Ivy, may itinatago ka ba sa akin? Nanigas ang postura nito. Bakit mo naman naisip yan? Kasi minsan parang malayo ka. Pag-amin ni Daniel. Parang may iniisip ka na hindi mo sinasabi. Ngumiti si Ivy pero halatang pilit. Daniel, wala. Siguro napapansin mo lang kasi sensitive ka. Huwag ka nang mag-alala. Simple lang yon. Napakagatlabi si Daniel. Pero hinawakan siya ni Ivy sa braso at may pagsusumamo sa mga mata. Magtiwala ka sa akin. Wala akong problema. Marami lang talaga akong bagay na iniisip sa school at sa ibang bagay. At parang bula, naglaho ang duda ni Daniel. Sinabi niya sa sarili na baka napapraning lang siya. Isang gabi, sa loob ng kwarto ng boarding house ni Ivy, lumampas sila sa linya na hindi na mababawi pa. Ihahatid lang sana niya ito gaya ng nakagawian. Pero inalok siya ni Ivy na pumasok sandali dahil wala ang landlady. Magkatabi silang nakaupo sa kama at dama ni Daniel ang bigat ng hangin na bumabalot sa kanila.
Ivy, Bulong niya habang hinahanap ang kamay nito. ang tagal kong iniisip to. Kung anong pakiramdam ng mahalin ka pabalik. Dahan-dahan siyang nilingon ni Ivy habang kumikislap ang mga mata. Daniel, hindi niya na namalayan na naglapat ang kanilang mga labi. Sa unay marahan, hanggang sa naging masidhing tila ba matagal na nilang pinipigilan. Mabilis ang tibok ng puso ni Daniel at halos sumabog na, lalo na at first time niya naman iyon. Nang magsimulang gumapang ang kanyang nanginginig na kamay, huminto siya at tumingin sa mukha nito. Okay lang ba? Kumibot ang labi ni Ivy pero tumango. Sa mga mata nito, may nakatagong bagay na hindi niya maipaliwanag. Oo naman. At doon, sa unang pagkakataon, buong puso siyang nag-alay ng sarili. Impit na napasigaw sa dilim si Ivy sa sakit ng maramdaman siya. Walang alam si Daniel sa ganoon. Hindi niya alam kung paano. Pero inasahan niya na siya ang unang karanasan nito dahil hindi pa naman nagkaroon ng boyfriend ang dalaga. Para kay Daniel, yun ay tatak na hinding-hindi mabubura. Nahinto ang kanyang paghinga, pinaghalong pagka-guilty at pagmamataas ang bumalot sa kanya. Ivy, sorry. Nasaktan ba kita? Umiiyak na umiling ito. Okay lang, pambulong na sagot nito habang mahigpit na yumakap. Basta hawakan mo lang ako. Hinalikan niya ito sa noo at halos maluha na rin. I love you. Ikaw lang. Ako lang. Tayo lang. Nang matapos, nakadapa si Ivy sa dibdib niya. Tahimik na umiiyak. Marahang hinaplos ni Daniel ang buhok nito at punong-puno ng lambing. Naiisip niya na nasaktan ito, kaya't pilit niya nalang pinapakalma. Ikaw ang una ko, bulong ni Daniel. At ako ang first mo, di ba? Sorry sa una natin. Wala kasi akong masyadong alam. Kailangan ko sigurong aralin para gumaling ako. Ayokong hindi ka satisfied dito, Ivy. Pinalaki si Daniel na conservative. Hindi siya bastos na klase ng tao. Ni hindi nga siya nanonood ng mga malalaswang video katulad ng ibang lalaki. Medyo mangmang siya sa mga ganoong gawain. Kaya ngayong pinasok niya na ang pakikipagrelasyon, unti-unti niyang tinatanggap na bahagi ng isang relasyon ang pagkakaroon ng physical na ugnayan sa partner. Pakiramdam niya, hindi siya dapat magkulang sa parte na yon. Bahagyang natawa si Ivy. Huwag na, okay lang. First time natin pareho. Napangiti si Daniel at niyakap ito. Alam mo ba kung gaano ko kasaya? Na tayong dalawa, tayo ang una't huli. Humigpit lalo ang yakap ni Ivy at muling dumaloy ang luha. Hindi ito sumagot, bagkos ay ibinaon ng sarili sa dibdib niya na parang may itinatago. Kinabukasan, nagising si Daniel sa liwanag na pumapasok sa kortina. Nakabihis na si Ivy, nakaupo sa tabi ng bintana, habang nakayakap sa tuhod at malalim ang iniisip. Ivy, mahina niyang tawag. Nagulat ito at agad nagpakawala ng ngiti. Gising ka na pala. Bumangon siya at hinawakan ng kamay nito. Okay ka lang? Kagabi, baka nasaktan kita. Nanginginig ang mga daliri ni Ivy. Okay lang. Okay naman ako. Promise? Promise. Yumuko ito at hinalikan siya sa pisngi. Daniel, thank you. Para saan? Tanong niya nang naguguluhan. Para sa pagmamahal mo. Kahit sa pinakamasayang araw nila, dama ni Daniel ang isang bagay na marupok sa likod ng mga ngiti ni Ivy. May mga pagkakataong nahuhuli niya itong tulala o tahimik na umiiyak kapag akala nito ay hindi siya nakatingin. Minsan, habang kumakain sila ng ice cream sa isang tahimik na kalsada, hinawakan niya ang kamay nito. Ivy, kung may bumabagabag sa'yo, sabihin mo lang, wala kang kailangang itago sa akin. Matagal siyang tinitigan nito, tila nag-aalinlangan kung dapat bang magsiwalat. Ngunit ngumiti lang at mahinang nagsabi, Wala naman Daniel, masaya lang ako nakasama ka. Pinaniwalaan niya yon. Gusto niyang maniwala. Dahil para kay Daniel, si Ivy pa rin ang babaeng para sa kanya at hinding-hindi siya bibiguin. Dumating ang balita, isang tahimik na gabi. Nagpapahinga si Daniel mula sa trabaho at nagdesisyon na doon matulog.
Magkasama silang nakaupo sa boarding house ni Ivy. Nagkalat ang mga libro sa kama nang bigla itong bumulong. Napakahina na akala ni Daniel ay nagkamali lang siya ng dinig. Daniel, buntis ako. Napatitig siya rito at nagulat. Ano? Napayuko si Ivy at nilaro ang laylayan ng kanyang blouse. Buntis ako? Sandaling natahimik ang silid. Tanging ugong ng electric fan ang maririnig. Maya-maya, dahan-dahang gumuhit ang mga ngiti sa labi ni Daniel. Buntis ka? Ulit ni Daniel. Ivy, ibig sabihin, magkakaanak na tayo? Mahinang tumango si Ivy at may hindi maipaliwanag na kislap sa mga mata. Hinila ito ni Daniel papalapit. Tawa ng tawa habang halos mawalan ng hininga. Eto na yon. Mas lalo kitang mamahalin. Ako ang bahala sa inyo. Sa inyong dalawa. Niyakap siya ni Ivy ng mahigpit at habang may luha sa pisngi. Salamat, Daniel. Makalipas ng isang linggo, sinabi ni Ivy na kailangan nilang dumalaw sa kanyang mga magulang sa probinsya. Kailangan nilang malaman, maingat ang tinig nito. Gusto kong ipakilala ka sa kanila. Napuno ng pagmamataas ang dibdib ni Daniel sa ideyang yon. Ang pagkilala sa pamilya ay tanda ng kasiguraduhan na sila hanggang dulo. Handa naman kasi siya na panagutan ito. Mahaba ang biyahe patungo sa Nueva Ecija, pero hindi yon alintana ni Daniel. Tahimik si Ivy sa halos buong biyahe habang nakasandal sa bintana. Sinikap niyang punuin ng salita ang katahimikan, mga plano niya, ang bahay na nais niyang ipatayo balang araw, ang kinabukasang maibibigay nila sa kanilang anak. Isipin mo, Nakangiti niyang sabi. isang maliit na bahay, may hardin sa likod, tapos ikaw ang magluluto para sa amin. Mahinang ngumiti si Ivy, pero nakatutok pa rin ang mga mata sa mga palayang dinaraanan nila. Pagdating nila, tinamaan ng gintong liwanag ng hapon ang maliit na bayan. Nakatayo ang bahay ni na Ivy sa dulo ng isang maputik na daan. Umaalingasaw mula sa loob ang amoy ng nilulutong kanin. Nag-ayos ng polo si Daniel at biglang nakaramdam ng kaba. So, eto na. Tumango si Ivy. Huwag kang kabahan, may intindihan nila. Pag-akyat nila sa balkonahe, isang babae ang bumukas ng pinto na mukhang nanay ni Ivy. Ivy, sambit nito at agad niyakap ang anak. Anak, nandito ka na. Nakatayo si Daniel ng magalang at bahagyang nakayuko ang ulo. Nanay, mahinang sabi ni Ivy. Siya po si Daniel. Siya po ang boyfriend ko at ang ama ng dinadala ko. Tumitig ang ginang kay Daniel at parang sinusuri siya. Pagkatapos ay tumango. Pasok ka. Mabuti at dumating ka. Naramdaman ni Daniel ang ginhawa. Sa loob, nakaupo sa silyang ratan ang isang lalaki. Malapad ang balikat at kayumanggi ang balat sa tagal ng pagtatrabaho sa araw. Napatitig ito at bahagyang kumunot ang noo. Pa, wika ni Ivy habang hawak ang kamay ni Daniel. Si Daniel po. Bahagyang yumuko si Daniel. Magandang gabi po. Sandaling nanahimik ang lalaki hanggang sa hawakan ng ina ni Ivy ang braso nito. Kung tinanggap ka ni Ivy, tatanggapin ka na rin namin. Naiinis ako na hindi mo man lang pinatapos ang anak namin at nabuntis mo agad. Pero ano bang magagawa namin kung nandyan na? Napabuntong hininga si Daniel at nabawasan ng bigat sa dibdib. Salamat po. Ako po ang bahala sa kanya. Pangako. Sa hapunan, nagtipon ang pamilya sa mesa. Nakasalansan ang pritong tilapia, gulay at mainit na kanin. Sinikap ni Daniel maging magaan, maayos ang sagot sa mga tanong. Tinanong siya kung saan siya nagtatrabaho, ano ang plano niya, paano niya susuportahan si Ivy at ang kanilang anak. At doon niya napansin ang isang batang babae. Mga 2 o 3 taon pa lang, bilugan ng pisngi at maliwanag ang mga mata. Tahimik ito noong una, nakatago sa palda ng ina ni Ivy. Pero nang maupo si Ivy, agad itong lumapit at kumapit ng mahigpit sa ate. Ate, sambit ng bata habang yakap sa bewang si Ivy.
Natawa si Daniel. Cute naman. Sino to? Mahinang ngumiti si Ivy sa ina. Si Maddie, bunso namin. Bahagyang yumuko si Daniel habang nakangiti. Hello, Maddie. Pero ibinaon lang ni Maddie ang mukha sa blouse ni Ivy at ayaw siyang tingnan. Mahiyain pa yan, mabilis na sabi ni Ivy habang hinahaplos ang buhok ng bata. Buong hapunan, halos hindi na bumitaw si Maddie kay Ivy. Matyagang tinanggap yun ni Ivy. Bagaman, hindi nakaligtas kay Daniel kung gaano kahigpit ang kapit ng bata. Parang takot na mawala ang ate kung bibitaw ito. Kinagabihan, pinakita ni Ivy kay Daniel ang maliit na kwarto kung saan sila matutulog. Manipis ang dingding pero maayos ang higaan. Umupo si Daniel at huminga ng maluwag. Mabait ang pamilya mo. Aniya. Tinanggap nila ako kahit nabuntis kita nang hindi ka pa-graduate. Umupo si Ivy sa tabi niya at hindi mabasa ang ekspresyon. May tiwala sila sa'yo at sapat na yon. Hinawakan ni Daniel ang kamay nito. Patutunayan ko na tama sila. Ngumiti si Ivy ng bahagya pero nanatiling malayo ang mga mata. Kinabukasan, sumilip ang araw sa bintana, kasabay ng tilaok ng mga manok. Nagunat si Daniel at nakita si Ivy na gising na. Katabi si Maddie na parang kuting na nakapulupot. Napangiti siya. Ayaw ka talagang bitawan ng kapatid mo, no? Hinaplos ni Ivy ang buhok ng bata. Banayad ang tingin, ngunit may anino. Sanay na siya sa akin. Napatingin si Daniel at humanga. Swerte ka. May kapatid kang ganyan. Ang lapit nyo sa isa't isa. Kami kasi malalaki na at may kanya-kanya ng buhay. Hindi agad sumagot si Ivy. Hinalikan lang nito ang noo ng bata bago dahan-dahang inalis ang pagkakayakap nito. Sa buong weekend, lalong naging kapansin-pansin ang kapit ni Maddie kay Ivy. Sinusundan ito kahit saan, sa kusina, sa bakuran, kahit sa igiban ng tubig. Kaya nang makita niya yon, pakiramdam niya, kayang-kaya na maging mabuting isang ina ni Ivy sa magiging anak nila. Isang hapon, habang tinutulungan ni Daniel ang tatay ni Ivy na maghati ng kahoy, napatanong siya. Tatay, parang sobrang lapit ni Maddie kay Ivy, ano? Sandaling tumigil ang matanda, nakataas ang palakol bago tumango. Ganon talaga. Ang mga bata, kumakapit kung saan sila komportable. Ngumiti si Daniel at kontento sa sagot nito. Maganda yon. At least sanay na po sa bata si Ivy. Hindi po siya mahihirapan sa magiging anak namin. Kinagabihan, nakahiga sila ni Ivy. Niyakap ni Daniel ang dalaga. Mabait ang mga magulang mo. Akala ko mahihirapan ako pero tinanggap nila ako. Humarap si Ivy at napangiti. Tinanggap ka nila dahil pinanagutan mo ako. Malaking bagay yon para sa kanila. Hinalik ka niya ang noo ng dalaga. At para sa akin, dahil mahal kita. Mahal ko ang anak natin. Niyakap siya ni Ivy ng mahigpit. Pangako, Daniel, pangakong huwag mo kong bibitawan. Pangako, sagot niya ng mariin. Habang buhay. Ngunit bago siya dalawin ng antok, sumagi sa isip niya ang maliliit na kamay ni Maddie na nakakapit kay Ivy at ang mga matang waring masyadong seryoso para sa isang bata. Pero napangiti pa rin siya dahil alam niyang magiging mabuting ina si Ivy. Lumipas ang mga taon at ang minsang kabataan ni Daniel ay lumambot na tungo sa mga nakagawiang bagay ng kanyang minahal. Ang maliit na bahay na itinayo nila ni Ivy ay puno ng mga pamilyar na tunog ng buhay. May kalansing ng mga kutsara sa mga plato, halakhak ng mga bata na umaalingaw-ngaw sa sala, at ang banayad na ugong ng bentilador na umiikot ng tamad sa maalinsangang hangin. 3 na ang kanilang anak ngayon, 2 lalaki at 1 babae. Ang panganay, si Paolo, na kamukha ng asawa niya, na laging may binabaklas na laruan at walang tigil sa pagtatanong. Ang kanilang anak na babae na si Liza naman, mahilig umupo sa kandungan ni Ivy. At ang bunso na si Emil ay isang makulit na batang talagang magpapalabas ng sungay ni Daniel sa sobrang kakulitan nito. Pero para kay Daniel, mahal na mahal niya ang mga anak. Hindi niya ipagpapalit sa kahit ano ang pamilyang mayroon siya. Isang linggo ng umaga,
Habang umiinom ng kape si Daniel sa hapag, umakyat si Emil sa kanyang kandungan. Papa, tingnan mo! Inilahad ng bata ang isang drawing na gawa sa hindi pantay na krayola. Tayo to? Tanong ni Daniel habang nakangiti. Tumango si Emil at tuwang-tuwa. Yes, ikaw at si mama yon, at si kuya at ate, tapos ako. Itinuro ni Daniel ang isa pang figura sa sulok. Sino naman to? Nagkibit balikat si Emil. Si Tita Maddie. Siya favorite kong tita sa lahat, Papa. Lagi siyang nandito kapag bakasyon, kaya masaya. Natawa si Daniel at ginulo ang buhok ng anak. Tama ka. Pamilya rin siya. Kinahaponan, dumating si Maddie para sa semestral break nito. Malaki na ito ngayon, hindi na ang batang unang nakilala ni Daniel, kundi isang dalagang nasa late teens na. May dala itong mga libro at maliit na bag. Kumikislap ang mukha niyang salubungin ng mga bata. Tita Maddie! Sigaw ni Paulo habang niyayakap ang bewang nito. Natawa si Maddie. Oo, nandito ang tita niyo. Isa-isa nitong hinalikan sa pisngi ang mga bata. Pinagmamasdan ni Daniel ang tagpo ng may pagmamalaki. Para sa kanya, si Maddie ay parang nakababatang kapatid na rin niya. Magalang, masipag at hindi pasaway. Kapag nandoon ito, tinutulungan itong magluto si Ivy, tinuturuan ang mga bata sa mga aralin. Ikinatutuwa ni Daniel na malapit si Ivy sa nakababatang kapatid nito. Ngunit paminsan-minsan, napapansin niyang masyadong matalim ang tingin ni Ivy kay Maddie. Para bang palagi nitong pinupuna si Ivy at palaging tensyonado. Katulad ngayon, habang inaayos ni Maddie ang mga gamit, nakatayo si Ivy sa may pintuan, nakahalokip-kip ang mga braso at mahigpit ang ekspresyon. Maddie, hindi mo na kailangan magdala ng marami. Ani Ivy, mas matalim ang tono kesa sa dati. Natigilan si Maddie at kumurap. Libro at damit lang yan, ate. Sa susunod, magdala ka ng mas kaunti. Malamig na sambit ni Ivy saka tumalikod. Bahagyang kumunot ang noon ni Daniel saka ngumiti kay Maddie para pagaanin ang hangin. Huwag mo siyang pansinin. Nag-aalala lang ang ate mo. Naiisip niyang nahihirapan ka sa biyahe, kaya gusto niyang kaunti lang ang dalhin mo. Ngumiti si Maddie ng marahan, bagamat hindi nawala ang tingin nito sa papalayong si Ivy. Kinagabihan, umalingasaw sa bahay ang amoy ng sinigang. Walang pasok si Daniel ng araw na yon sa trabaho. Nasa kusina si Ivy, si Daniel naman ay nagbabalat ng prutas sa mesa. At si Maddie, abala sa paghihiwa ng gulay. Takbo ng takbo ang mga bata, nagkakwento ng mga larong inimbento ng mga ito. Mama, Papa, magaling po si tita sa math. Sigaw ni Paulo at iwinagayway ang notebook. Tinulungan niya po akong isolve ang problem na hindi ko po kaya. Uy, talino talaga ng tita niyo. Biro ni Daniel habang nakangiti kay Maddie. Nagmana ka sa kanya, Paulo. Bahagyang namula si Maddie. Hindi naman kuya, basic lang yon. Bahagyang lumakas ang hampas ni Ivy sa sandok. Paulo, sa susunod, tanungin mo ako. Huwag mo nang abalahin si Maddie. Napakurap si Daniel. Ivy, hindi naman abala. Di ba, Maddie? Hindi naman po. Mabilis na sagot ni Maddie at sinusubukang pakalmahin ang tensyon. Pero muling napansin ni Daniel kung paano humigpit ang hawak ni Ivy sa sandok at kung gaano ito hindi kakomportable sa kapatid. Hindi niya alam kung bakit, pero simula nang lumaki ang kapatid ni Ivy, para bang palagi na lang nilalayo ng asawa niya ang loob nito sa sariling kapatid. Pagkatapos ng hapunan, nang makatulog ang mga bata, nakaupo si Daniel sa balkonahe kasama si Maddie. Nakayakap ito sa mga tuhod at tila malalim ang iniisip. Kuya, mahinang wika nito. Salamat sa palaging pagtanggap sa akin dito. Tumango si Daniel. Ano ka ba? Bahay mo rin to. Para ka na ring pamilya dito. Ngumiti si Maddie bagamat may aninong dumadaan sa mukha nito. Ang swerte ni ate, nakabuo kayo ng napakagandang pamilya. Lumobo ang dibdib ni Daniel sa pagmamalaki. Maswerte kaming magkasama ng ate mo. Siya ang perpektong asawa sa akin at ang perpektong ina para sa mga anak namin. Ngunit habang nagsasalita, sumagi sa isip niya ang paninigas ni Ivy sa hapagkainan, ang paraan ng pagtitig nito kay Maddie na tila may dinadala.
Kinagabihan, sa kanilang silid, binanggit ni Daniel ang bagay na yon. Ivy, Maingat niyang panimula habang nakahiga sa tabi nito. okay ka lang ba na nandito si Maddie? Parang lagi kang tensyonado kapag dito siya nagbabakasyon. Ano ba talagang problema? Dati hindi naman kayo ganyang magkapatid. Tinalikuran siya ni Ivy at mahigpit ang hawak sa kumot. Okay lang kami. Lumalayo lang ang loob ko dahil nag-iiba na rin ang ugali niya. Sigurado ka? Tumango ito. Oo, Daniel, huwag ka nang mag-overthink. Bahagyang natawa si Daniel at hinalikan ang balikat nito. Siguro nga, praning lang ako. Lumipas ang linggo na puno ng maliliit na kasiyahan. Kasama si Maddie ni Ivy sa palengke, tinutulungan si Daniel ayusin ang tumatagas na gripo at nagbasa ng bedtime stories sa mga bata kapag pagod si Ivy. Isang gabi, sumampa si Emil sa kandungan ni Maddie at biglang sinabi, "Tita, paglaki ko pakakasalan kita." Natawa silang lahat, maliban kay Ivy na muling nanigas. "Hindi pwede, Emil," mabilis niyang sabi at hinila ang bata palayo. "Tita mo yan. Ang sabihin mo na lang mag-aasawa ka ng katulad ng tita Maddie mo." Nakanguso si Emil. "Pero bakit? Mahal ko si tita." Pinilit ni Ivy ang tawa. "Hindi pwede. Bawal yon. Bata ka pa talaga." Ngunit habang humuhupa ang tawanan, nasulya pa niya ang panandali ang tingin ni Ivy kay Maddie. Isang ekspresyon na hindi mabasa, mabigat at puno ng agam-agam. Sa huling gabi ni Maddie bago bumalik sa probinsya, nagtipon-tipon ang pamilya sa sala. Naglaro sila ng cards, naghihiyawan ang mga bata tuwing nananalo. Nakaupo si Daniel, nakamasid at ang dibdib ay punong-puno ng saya. Nang nakahiga na si Daniel kinagabihan, binalikan niya ang lahat. May tahanan siyang puno ng pagmamahal, may asawa siyang mahal na mahal niya, at mga anak na nagbibigay saya. Pinilit niyang kumbinsin ang sarili na walang dapat pagdudahan. Ang maliliit na tensyon na nakikita niya kay Ivy ay normal lamang. Pagiging protective lang na ate at nakatatandang kapatid. Hanggang sa dumating ang taunang pista sa bayan ni na Ivy. Pumunta sila sa hometown ng pamilya nito at nakipiesta. Gustong-gusto ni Daniel ang pagbabalik doon, lalo na at parang bakasyon na rin. Hawak ang kamay ni Ivy, pumasok si Daniel sa bakuran ng pamilya nito, kung saan nakatayo ang isang malaking tolda. Masigla silang sinalubong ng mga magulang, abalang naglilingkod ang mga kapatid, at si Maddie na tumutulong mag-ayos ng mga plato sa mahabang lamesa. Agad namang nagtakbuhan ang mga anak nila upang sumama sa mga pinsan. Sumunod si Daniel kay Ivy habang nakikipagyakapan ito at bumabati sa mga kamag-anak at matagal ng kaibigan ng pamilya. Pinagmamasdan niya kung paano ito kumilos, mababa pa rin ang loob, desente at may ngiting nagliliwanag sa mukha. Tunay na nasa sariling tahanan si Ivy doon at nakadama siya ng pagmamalaki. Maya-maya, nang mas lalo nang lumalakas ang tawanan at alak ng mga bisita, nakihalubilo si Daniel sa isang grupo ng matatandang lalaki sa gilid ng bakuran. Tinukso siya ng pabiro na may halong paghanga. Sinabing napakaswerte raw niya na napangasawa si Ivy. Tahimik pero matinong babae, sabi ng isa. Hindi tulad ng ibang dalaga noon. Ngumiti si Daniel at tinaas ang kanyang baso. Yun din ang una ko pong naisip nung una ko siyang nakita. Nagtawanan ang mga lalaki at kinakalabit pa siya sa balikat. Ngunit isang babae sa tabi nila, marahil kapitbahay, na nasa edad 40 ang biglang sumingit ng may ngiting puno ng alaala. "Ay, si Ivy, nung kolehiyo pa siya tahimik talaga. Oo, pero may kakaibang aura. Hindi nakapagtataka kung bakit hindi siya tinigilan ng isang engineer noon," sabi ng ginang. Napakurap si Daniel. Engineer ho? Tumango ang babae at kampanting uminom. "Oo, nakalimutan ko ng pangalan. Pero lagi siyang dumadalaw kay Ivy noon nung nasa syudad pa siya. Saka minsang pumunta rito. Kaso hindi ko alam kung bakit ayaw ng mga magulang niya. Lagi pa nga siyang tinutukso ng mga kakilala. Madalas naming biro, mag-aasawa rin ng engineer si Ivy balang araw."
tumawa ang grupo at lumipat na sa ibang usapan. Ngunit halos hindi na narinig yun ni Daniel. Nanigas ang ngiti niya. Hindi niya alam na may naging ex-boyfriend na engineer ang kanyang asawa. Buong akala niya ay siya lamang ang naging lalaki sa buhay nito. Nang makita niya si Ivy sa kusina na tumutulong sa ina nito sa paghuhugas ng mga plato, kumalabog na ng husto ang kanyang dibdib. Ivy, Marahan niyang sabi at hinawakan ang braso nito. pwede ba kitang makausap? Nagulat naman ito. Ngayon? Pero may ginagawa pa ako. Mamaya na. Napapikit siya at hindi mapakali. Pakiusap. May kung anong tono sa tinig niya na nagpaalis kay Ivy sa tabi ng ina. Sumunod ito sa kanya papalabas sa madilim na gilid ng bahay kung saan halos hindi na marinig ang ingay ng pista. Humarap si Daniel, mababa ngunit puno ng puwersa ang tinig. Sino ang engineer na yon na pinag-uusapan nila? Agad nanigas ang mukha ni Ivy at nawala ang ngiti. Ano? Hindi kita maintindihan. Ano bang sinasabi mo? May narinig akong kapitbahay. Sabi raw, nagkaroon ka ng engineer na boyfriend nung college ka pa lang. Pumunta rin dito nun. Akala ko ba ako lang. Bakit biglang may naririnig akong ganito? Napasinghap si Ivy at bakas ang pangamba sa mga mata. Wala yun, Daniel. Chismis lang yon. Hindi na dapat iniisip. Hindi na dapat iniisip. Bahagyang tumaas ang kanyang boses. Ivy, sabi mo akong una na wala kang ibang naging lalaki bago ako. Ngayon, sa iba ko pa malalaman na may engineer pa pala na nauugnay sa'yo. Ano ang dapat kong isipin? 3 ng anak natin at ilang taon na tayong kasal. Ngayon ko palang malalaman to sa ibang tao pa. Napakagatlabi si Ivy at matagal na natahimik. Paglaon, mahina nitong inamin. Nagsinungaling ako. Parang suntok ang naging dating sa kanya. Nagsinungaling ka? Oo, nanginig ang boses ng asawa ni Daniel. Hindi ikaw ang una kong boyfriend. Bago ka, may iba na. Engineer na siya dati, pero matagal na yung tapos. Nalaki ang mga mata ni Daniel at para bang umikot ang mundo. Naalala niya ang gabing yon, ang kanilang unang pagtatalik, ang pagdaing nito sa sakit at ang ipagmamalaki niya na siya ang unang lalaki sa buhay ni Ivy. Ngayon, tila wala ng katiyakan ng lahat. Bakit mo hindi sinabi noon pa? Pigil ang galit sa bawat salita ni Daniel. Bakit ngayon lang? At dahil pa sa ibang tao ko nalaman. Dahil nahihiya ako, bulong ni Ivy at may luhang bumabagsak. Gusto kong magsimula ng bago kasama ka. Gusto kong makita mo ako bilang malinis, bilang babaeng akala mo ako. Kung sinabi ko, mamahalin mo pa ba ako? Umawang ang bibig ni Daniel. Pinisil niya ang sentido at naglakad-lakad. Ivy, lahat ng taon, naniwala akong ako ang una. Alam mo ba kung gaano kahalaga yun para sa akin? Alam ko, hikbi naman ito. Patawarin mo ako. Natakot lang akong mawala ka. Inakala ko kung ililibing ko ang nakaraan, mawawala rin yun. Humarap muli si Daniel habang nangingibabaw ang kirot. May iba ka pa bang hindi sinasabi? Iba pang kasinungalingan. Bakit ayaw ng mga magulang mo sa kanya? Wala na. Umiling si Ivy ng mariin. Yun lang, wala nang iba. Maniwala ka, Daniel. Ayaw siya ng parents ko kasi nag-aaral ako that time. Tapos malayo ang agwat sa akin, kaya ganoon. Matama niya itong tiningnan. Sinusuri niya kung nagsasabi ba ito ng totoo o may mga bagay pang hindi nasasabi sa kanya. Pero ang tanging niya lang nakita ay ang tensyon at pangamba sa mukha ng kanyang asawa. Tahimik silang dalawa at tanging musika mula sa pista ang umaalingaw-ngaw sa malayo. Balisa ang isip ni Daniel, nakaramdam siya ng pagkakanulo, galit at pagiging hangal. Ngunit nang makita ang luha sa mukha ni Ivy, nakipaglaban ang sakit sa pagmamahal. Sa huli, malalim siyang napabuntong hininga. Matagal na yon. Bago pa ako, siguro baka wala na talagang halaga yon. Ang mahalaga, tayo, ang pamilya natin, ang mga anak natin.
Sorry. Sorry na naging big deal pa to. Mahalaga sa akin na ako ang nauna sa'yo. Pero kung hindi, okay lang din naman. Ang kinagagalit ko lang, bakit kailangan mo pang magsinungaling sa isang bagay na hindi mo ipinaliwanag sa akin? Pakiramdam ko tuloy ay isa akong hangal at mangmang na sobrang naniwala sa mga sinabi mo. Sorry. Sorry talaga. Niyakap niya na lang ang kanyang asawa. Bumagsak ang balikat ni Ivy na parang nabunutan ng tinik. Daniel, salamat. Salamat sa pag-unawa. Kumislap ang mga luha sa pisngi niya. Mahal na mahal kita higit sa lahat. Please, next time, maging totoo ka sa akin. Ayoko nang nagsisinungaling. Ayoko nun. Pinagmasdan ni Daniel si Ivy habang magulo ang puso. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang kumapit sa mundong itinayo nila. Kaya niyakap niya itong muli kahit na natili ang aninong bumabalot sa kanyang damdamin. Kinagabihan, nang bumalik sila sa bahay ng mga magulang, nakahiga si Daniel sa tabi ni Ivy. Mahimbing na ang tulog nito at mapayapa ang mukha. Ngunit sa kanya, gulong-gulo ang isip. Bakit nito itinago ng ganoon katagal? Dahil lang ba sa hiya? O may iba pang hindi sinasabi? Pinisil niya ang mukha, pilit pinapatay ang mga tanong na yon. Pinili niyang patawarin, pinili niyang maniwala, kaya hindi niya na dapat pang isipin. Dumating si Daniel sa bahay ng mas gabi. Ngunit pagpasok niya sa tarangkahan, napansin niya ang isang hindi pamilyar na sedan na nakaparada sa labas. Pagbukas niya ng pinto, nakita niyang nakatayo ang kanyang asawa at ang isang lalaki. Maraming salamat po sa inyong oras, Mrs. Santos. Magalang na wika ng lalaking bisita nila. Ivy, Tawag ni Daniel. Nanigas si Ivy sa bungad ng pinto at mabilis ang ngiti ngunit halatang pilit. Daniel, maaga kang umuwi. Hindi naman. Sagot niya at tumingin sa estranghero. Anong nangyayari dito? Nag-abot ng kamay ang lalaki. Magandang gabi po, sir. Ako si Attorney Ramos. Pasensya na sa abalang pagbisita. Nandito po ako para talakayin ang mga bagay ukol sa yumaong si Engineer Ricardo de la Cruz at isang pamana na iniwan niya para sa mga beneficiary niya. Napalunok si Daniel. Pamana? Sinong pamamanahan? Sumagot naman ang lawyer. Si Maddie at... Pero pinutol agad yon ng kanyang asawa. Si Maddie at ang mga taong nag-alaga kay Maddie. Nagkatinginan ang kanyang asawa at ang abogado na nasa bahay nila. Hindi niya naiintindihan ang nangyayari. Sa huli, umalis na rin naman ang abogado at unti-unting nawala ang ugong ng makina ng sedan. Ivy, Tawag ni Daniel. Napatingin ito at pilit nang ngumiti. Pagod ka, iinitin ko na lang ang ulam. hindi. Mas matalim ang tono ni Daniel kaysa sa inaasahan niya. Kailangan nating mag-usap ngayon. May mga bagay akong hindi maintindihan. Ivy, Dahan-dahan niyang bungad. bakit ikaw ang nilapitan ng abogado? Bakit hindi ang mga magulang mo? Bakit hindi si Maddie mismo? At bakit siya may pamana mula kay Ricardo? Sino ba yun? Bumuntong hininga si Ivy. Daniel, komplikado kasi. Kung ganun, ipaliwanag mo. Mariin niyang tugon. Dahil sa lahat ng taon, akala ko kapatid mo si Maddie. Bigla na lang may pamana mula sa kung sinong lalaki na ngayon ko lang narinig. Sabihin mo sa akin ang totoo. Nanginginig ang labi ni Ivy. Para bang gusto na naman itong iwasan ang mga tanong niya gaya ng nakasanayan. Hindi ko tunay na kapatid si Maddie. Mahina nitong bulong. Nanigas si Daniel. Ano? Inampun siya ng pamilya namin. Patuloy ni Ivy at may luhas sa mga mata. Pinalaki siya ng mga magulang ko na parang sarili nilang anak. Pero si Ricardo, siya ang tunay niyang ama. Iniwan niyang pamana para masiguro ang kinabukasan ni Maddie. Para siyang nasunog sa upuan. Ano? Ama niya? Buong akala ko kapatid mo siya. Tinuring ko siyang hipag ko. Alam ko, mabilis na sagot ni Ivy. Pilit inaabot ang kanyang kamay. Wala kaming sinabi kahit kanino. Ni si Maddie, hindi niya alam ang buong istorya. Para sa kanya, kapatid niya ako. At ako,
Gusto ko lang siyang protektahan laban sa chismis, sa panghuhusga, sa kahihiyan. Hindi makapagsalita si Daniel. Kahihiyan? Panghuhusga? Gulong-gulo ng isip niya. Dapat sinabi mo sa akin. Matama niyang wika. Asawa mo ko, Ivy. Karapatan kong malaman to noon pa. Bakit ka ba ganyan? Bakit pakiramdam ko marami kang hindi sinasabi sa akin? Nalalaman ko pa sa iba. Bumagsak ang luha sa pisngi ni Ivy. Sorry na, hindi ko na naisip na i-share pa sa'yo kasi labas naman sa pamilya natin si Maddie. Kung ganon, si Ricardo, malapit ba siya sa pamilya nyo? Bakit ngayon ko lang narinig ang pangalan niya? Kaibigan ng pamilya, sagot ni Ivy at pinupunasan ang mga mata. Ang nanay ni Maddie, wala na siya at hindi kayang alagaan ni Ricardo ang anak kasi may iba siyang asawa. Kaya kinuha siya ng mga magulang ko, kaya ako ang nilagay na kontak dahil pinagkatiwalaan niya ako. Bahagyang natigilan si Daniel. Gusto niyang isipin na totoo ang mga sinasabi nito. Pero bakit parang may bumubulong sa kanya na hindi sapat ang lahat ng yon? Ivy, ano pang hindi mo sinasabi sa akin? Tanong niya na naman dito. Wala na, sagot agad ni Ivy. Wala nang iba. Naninikip ang dibdib ni Daniel. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang isang tabi na lang. Asawa niya ito, ina ng kanyang mga anak. Babaeng pinili niyang mahalin. Pero kumakagat pa rin ang alinlangan dahil sa mga katotohanang nito lang niya nalalaman. Nang dumating ang family reunion, muli silang bumalik sa Nueva Ecija kasama ang mga bata. Maya-maya'y tahimik na pumasok si Maddie at halos nahihiya ang kilos. Kuya Daniel, maingat nitong sambit. Napatingin si Daniel at ngumiti. Oh, Maddie, may kailangan ka ba? Umiling ito at lumapit. Pwede ba akong umupo dito? Kahit sandali lang. Siyempre naman. Turo ni Daniel sa upuan sa tapat niya. Hindi mo kailangan magpaalam pa. Umupo si Maddie at magkahawak ang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Ilang sandali itong nanahimik habang nakayuko. Pinagmasdan ni Daniel ang dalaga. Dama ang bigat na pasa nito. Alam niyang mabigat ang katotohanan dito na malamang ampon lang ng pamilya. Naawa tuloy si Daniel. Para sa kanya, talagang kapatid na ito kaya ayaw niyang masaktan. Anong nangyayari? Malumanay niyang tanong. Para kang may dinadala. Kumusta ka? Okay ka lang ba? Kapag hindi klaro ang isip mo sa mga bagay-bagay, pwede kang magbakasyon sa amin. Doon ka muna kasamang mga pamangkin mo. Tipid na napangiti ang dalaga. Gusto ko lang pong magpasalamat. Para saan? Sa lahat. Namuo ang mga luha nito. Palagi ka pong mabait sa akin. Hindi mo po ako tinitingnan na iba. Kahit alam ko, kahit nararamdaman ko na baka dapat ay ganon. Kumunot ang noo ni Daniel. Iba? Maddie, kailanman hindi kita itinuring na iba. Kapatid ka ni Ivy, kaya kapatid din kita. Nanginginig ang labi ni Maddie. Hindi naman talaga ako. Tumigil ito at kinagat ang labi. Umusog si Daniel. Hindi ka talaga ano? Umiling ito ng mabilis at halata ang takot sa mukha. Wala po. Wala akong ibig sabihin. Minsan lang parang wala po akong lugar sa mundo. Pero ikaw palagi mong pinaparamdam sa akin na may tahanan ako. Yan lang ang gusto kong sabihin. Inabot ni Daniel ang kamay nito. May lugar ka, Maddie. Pamilya ka. At huwag kang magdududa dyan. Napasinghot ito at mabilis na pumatak ang mga luha. Salamat po. Alam mo, malumanay na wika ni Daniel. Lumalaki ka na. Normal lang na minsan mararamdaman mong parang wala kang lugar. Pero mahal ka namin, Maddie. Palagi mong tatandaan yan. Salamat, Kuya Daniel. Tutulong na lang ako kay ate sa kusina. Pinanood ni Daniel si Maddie habang papalayo. Hangad niyang maging maayos ang kalooban nito. Alam niyang nahihirapan ito, pero sana'y bumalik pa rin ito sa dati. Kinabukasan, muling nagtipon ang pamilya nila. Maingay ang lumang bahay. May mga batang naghahabulan sa bakuran, mga titang nagkukwentuhan ng chismis, mga tito na nagtatawanan habang umiinom ng beer.
Amoy lechon din ang hangin. Mahal ni Daniel ang ganoong okasyon. Gustong-gusto niyang tawanan, ang pakikisama, ang pakiramdam na kabilang. Paalala yon kung bakit hinangaan niya ang pamilya ni Ivy. Ngunit kahit nasa gitna ng kasiyahan, hindi niya malimutan ang mga salitang binitiwan ni Maddie. Pinagmamasdan niya ito mula sa kabilang bakuran. Tumatawa kasamang mga pinsan, ngunit paminsan-minsan sumisilip ang tingin nito kay Ivy. May halong lambing doon at matinding lungkot. Pagsapit ng gabi, humupa ang ingay. Nakatulog na ang mga bata, ang mga matatanday nagpaiwan para magkwentuhan. At abala si Ivy sa pagtulong sa mga magulang sa kusina. Nakaupo si Daniel sa sala, umiinom ng tubig at halos pumikit ang mga mata. Doon niya narinig ang mga boses mula sa kabilang silid. Agad niyang nakilala ang tinig ni Ivy at puno yun ng tensyon. "Mama, hindi natin kayang itago to habang buhay." Umiiyak na sabi ni Ivy. Hirap na po akong itago." Nanlaki ang mga mata ni Daniel at nawala ang antok. Sumunod ang boses ng kanyang mother-in-law. "Matagal mo na itong naghagawa. Bakit pa bubuksan? Hindi kailangan ng mga bata ang katotohanan. Malalaman din nila balang araw." Halos lumuha ang tinig ni Ivy. "Kapag nalaman ni Daniel, kamumuhian niya ako sa pagtatago ko. At si Maddie..." "Shh!" Malutong ang tinig ng ama nito. "Delikado ang katotohanan. Gusto mo bang wasakin ang buhay na itinayo mo? Masisira ang pamilya nyo. Kung hindi ka ba naman kasi nagpakahangal sa lalaking yon, hindi magiging ganito ang buhay mo." "Hindi ko na po kayang magtago." Halos hikbi ni Ivy. "Bawat tingin ni Maddie sa akin, ramdam ko. Bawat tanong ni Daniel, alam kong naroon. Naroon ang katotohanan, naghihintay lang. Malapit na at natatakot po ako." Mabilis ang tibok ng puso ni Daniel. Hindi niya maintindihan ang pinag-uusapan ng mga ito. Parang huminto ang kanyang hininga. Pinilit niyang makinig pa, ngunit gumalaw ang mga paa at bumaba ang boses. Wala na siyang narinig. Hindi niya na kayang tiisin. "Narinig ko kayo." Nanginginig ngunit matatag na sabi ni Daniel. "Narinig ko ang lahat." Biglang nanahimik ang mga ito. "Ivy," tinitigan niya ito ng diretso. "Anong katotohanan? Anong hindi mo kayang itago sa akin?" Namutla ang mukha ni Ivy. "Daniel, pakiusap." "Ano yun?" Nabasag ang tinig ni Daniel at nagbanggaan ang galit at takot sa dibdib niya. Lumingon siya sa mga magulang nito. "Mama, Papa, ano ba to? Bakit po kayo may tinatago sa akin?" Tumikhim ang ama ni Ivy. "Anak, hindi yan ang iniisip mo." "Kung ganun, ano ho?" Sigaw ni Daniel. "Wala akong naririnig kundi bulong, sekreto at kasinungalingan. Pinakasalan ko si Ivy dahil naniwala kong tapat siya. Malinis. Pero ngayon, hindi ko na alam kung sino ang babaeng pinakasalan ko." Hinawakan ng ina ni Ivy ang kanyang braso. "Daniel, maghinay-hinay ka." Hindi ko na ho kayang maghinay-hinay dito kung pakiramdam ko. Para niyo ho akong ginagawang mangmang." Nangatal ang kamay ni Daniel. "Sabihin niyo ho sa akin ang totoo, ngayon na." Sa sandaling yon, marahang lumakad mula sa pasilyo si Maddie. Umiiyak ito at nakatingin sa kanilang lahat. "Anong nangyayari?" Pabulong nitong tanong. Lumingon si Daniel. "Maddie, alam mo ba kung ano to? Alam mo ba kung anong itinatago nila sa akin?" Agad na tumayo si Ivy. "Hindi. Daniel, wag mo siyang idamay dito." Ngunit nag-alinlangan si Maddie. Namutla at nanginig ang labi. "Ate..." Naningkit ang mga mata ni Daniel. "Maddie, pakiusap. Kailangan kong malaman. Maawa naman kayo sa akin. Ano ang totoo?" Pumatak ang luha ni Maddie. Umiiling ito at mahigpit na kumakapit sa hamba ng pinto na para bang doon lang ito kumukuha ng lakas. "Hindi ko na kayang itago pa." "Maddie," mariing bulong ni Ivy. "Huwag." Pero bumigay na ang dalaga at labis na humagulgol. "Hindi ako tunay na kapatid ni Ate Ivy."
Natigilan si Daniel, hinihintay ang idudugtong nito. Ako ang anak niya, iyak ni Maddie. Ako ang unang anak niya. Ipinanganak niya nung nasa kolehiyo pa siya. Anak niya po ako sa labas, kuya. Parang kulog na sumabog ang mga salita kay Daniel. Bahagya siyang nawalan ng balanse. Umiingay ang tenga niya at malakas ang kabog ng dibdib. Hindi. Bulong ni Daniel. Imposible yan. Lumingon siya kay Ivy. Sabihin mong nagsisinungaling siya. Sabihin mong hindi totoo. Gumuho ang mukha ni Ivy at bumuhos ang luha. Daniel, Diyos ko, lahat ng taon na to, ang buong akala ko kapatid mo siya. Hipag ko. Pero ang totoo, anak mo siya. Dahan-dahan, nanginginig ang katawan na tumango si Ivy. Oo. Sorry. Sorry talaga. Nanlambot ang mga tuhod ni Daniel. Napaupo at tinakpan ng mga kamay ang mukha. Bata pa ako nun, Daniel. Nagkamali ako. Hindi ko alam kung paano haharapin ang mundo pagkatapos nun. Tinulungan ako ng mga magulang ko na palakihin si Maddie bilang kapatid ko para walang manghusga. Nang makilala kita, sobrang takot ko. Takot na iwan mo ako kapag nalaman mo. Nangingilid ang kanyang mga luha. Takot kang iwan kita. Ivy, niloko mo ko. Pinaniwala mo kung ikaw ang una ko. Ako naman, hangal naniwala kasi walang alam sa mga ganon. Alam mo, tanggap ko eh. Tanggap ko kung hindi ako ang una. Hindi ko lang matanggap ay ang katotohanan na nagsisinungaling ka sa akin. Malakas na umiyak si Ivy at lumuhod sa kanyang tabi. Mahal kita. Yan lang ang tanging katotohanan pinanghawakan ko. Mahal na mahal kita, Daniel. Lahat ng ginawa ko dahil hindi ko kayang mawala ka. Ngunit ang bawat salita nito ay parang punil na tumatagos. Ang imahe ng asawang malinis at tapat na kanyang sinamba ay gumuho. Napalitan ng isang babaeng hindi niya na nakikilala. Isang mapandin lang, takot at kayang magtago ng ganoong kalaking sekreto sa loob ng maraming taon. Bakit hindi ka nagtapat? Paos na ang boses na tanong niya habang nakatingin kay Ivy. Bakit hindi mo sinabi noon pa? Sapat ang pagmamahal ko para harapin to kasama ka. Pero hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataon. Mahigpit siyang hinawakan ni Ivy sa braso. Dahil gusto kong maging babaeng inaakala mong ako. Gusto kong maging karapat-dapat sa'yo sa buhay na binuo natin. Natakot ako na kapag nakita mo ang katotohanan, iiwan mo ko. Kasi sa ating dalawa, ikaw ang malinis ang kalooban. Ikaw! At sino ba ako para maging karapat-dapat sa'yo? Parang pinupunit ang dibdib ni Daniel. Inalis niya ang kamay nito at marahang tumayo. Dapat alam mo, Ivy, walang kasinungaling ang kayang manatiling nakabaon. At ngayon, hindi ko na alam kung sino ang pinakasalan ko. Bumagsak si Ivy sa sahig habang humahagulgol. Tahimik na nakamasid ang mga magulang ng asawa niya. Bakas ang lungkot at pagkakasala sa mukha ng mga ito. Sa loob ng maraming taon, naniwala akong meron akong perpektong asawa. Pero wala palang ganun. Nabuhay ako sa kamangmangan. Niloko ng imaheng ipinakita mo. Mas lalong naging desperada ang mga iyak ni Ivy. Daniel, ngunit lumabas na siya. Sinalubong ng malamig na hangin ng gabi na parang patalim sa balat. At si Daniel sa unang pagkakataon ay nakaramdam ng lubos na pag-iisa. Nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong bahay. Nakaupo si Daniel sa gilid ng kama at mahigpit na magkahugpong ang mga kamay na nanginginig. Magdamag siyang walang tulog matapos ang pagtatapat ni Maddie. Naiwan niyang umiiyak si Ivy sa bahay ng mga magulang nito, ngunit ngayon narito na ito sa harap niya, maputla at halos magmakaawa sa kanya. Daniel, halos pabulong na wika ni Ivy. Pakiusap, hayaan mo kong magpaliwanag. Nanigas ang panga ni Daniel. Magpaliwanag? Pagkatapos ng lahat ng narinig ko? Pagkatapos ng sinabi ni Maddie? Pagkatapos mong aminin mismo? Ivy, ilang taon na tayong mag-asawa. Akala ko kilala kita. Akala ko alam ko ang lahat tungkol sa'yo. Pero ngayon, para bang hindi ko na alam kung sino ka.
Nagbabadya ng luha ang mga mata nito. Ako pa rin ang asawa mo. Ako pa rin ang babaeng... Hindi. Mariin niyang putol. Hindi ikaw ang babaeng pinakasalan ko. Ang babaeng pinakasalan ko, hindi magsisinungaling sa akin ng ganito. Karapat dapat pagkatiwalaan, pero hindi pala siya siguro nag-e-exist, no? Nanginginig ang labi ni Ivy. Inabot nito ang kanyang kamay, ngunit agad siyang umurong. Sabihin mo ng lahat. Mariing utos ni Daniel. Sabihin mo na, para isang sakit na lang. Kung may tinatago ka pang sekreto, aminin mo na sa akin. Mas lalong umiyak si Ivy. Yumanig ang balikat nito habang humahagulgol. Ngunit nanatiling matalim ang mga mata ni Daniel. Tahimik siyang naghintay hanggang sa kusa ng bumuhos ang mga salita nito. Nagsimula ang lahat nung nasa kolehiyo pa lang ako. Paos na bulong ni Ivy. Nakilala ko si Ricardo. Mas matanda siya sa akin at isang engineer. May asawa na. Bata pa ako, inosente at nagmahal ako. Akala ko mahal din niya ako. Nag-apoy ang dibdib ni Daniel. Gusto niyang sumigaw pero pinilit niyang makinig. Nabuntis ako kay Maddie habang nag-aaral pa. Nagalit ang mga magulang ko. Nahihiya sila. Pinilit nila akong itago ang katotohanan. Ipatawag siyang kapatid ko. Sabi nila, yun lang ang paraan para may kinabukasan pa ako. Kaya't ganun ang ginawa ko. Nag-aral ako, nagkunwari at dinalang sekreto na yon. Nanginginig ang kamao ni Daniel. At pagkatapos, doon pa lang ulit tayo nagkita, di ba? Kaya nawala nung first year tayo kasi nabuntis ka kay Maddie. Marahang tumango si Ivy. Oo, mabait ka. Iba ka. Pinadama mong ligtas ako. Naniwala akong pwede akong magsinungaling muli na baka may pag-asa pa ako. Pero hindi talaga ako binitiwan ni Ricardo. Bumagsak ang sikmura ni Daniel. May kutob na siya kung saan patutungo ang susunod. Nang niligawan mo ako, nakikita ko pa rin siya. Pag-amin ni Ivy, halos hindi na gustong sabihin. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na titigil na. Pero mahina ako. Mahal ko pa rin siya. Sinubukan kitang itaboy dahil magulo ang buhay ko. Pero bumabalik ka pa rin. Sobrang totoo ang nararamdaman mo, Daniel. Hindi ko yun deserve. Pero ginusto ko. Para bang hinigop ang hangin sa baga ni Daniel. Umiikot ang mundo niya, ngunit lalo siyang hinihila ng mga salita nito. Isang gabi, habang nililigawan mo pa ako, bumalik ako sa kanya. Hindi ko dapat ginawa. Pinagsisihan ko yon higit sa lahat. Pero nangyari na. Pumikit si Ivy at dumaloy ang luha. At nabuntis ako ulit. Parang piniga ang dibdib ni Daniel. Mabilis na sumagi sa isip niya ang araw na ipinanganak si Paulo. Ang galak, ang luha, ang labis na pagmamalaki nang una niya itong buhatin. Sinabi kong anak mo siya. Pagpapatuloy ni Ivy at halos malunod sa hagulgol. Dahil takot na takot ako. Itatakwil ako ng mga magulang ko kapag nalaman nilang nabuntis na naman ako ni Ricardo. Kaya pinaako ko na lang sa'yo. Saka iiwan mo ko. Akala ko kapag nagsabi ako mawawala ang lahat. Kaya nagsinungaling ako. Sinabi kong si Paulo ay anak mo. Parang sumabog ang mundo sa isip ni Daniel. Hindi niya na nga lubos na naisip na nagsisinungaling ito tungkol kay Maddie. May isa pa palang kasinungalingan na mas lalo siyang masasaktan. Mabilis siyang tumindig habang nanginginig ang buong katawan. Hindi Ivy. Ano to? Lalong humagulgol si Ivy. Bumagsak sa sahig at mahigpit na kumapit sa mga binti. Patawarin mo ako, Daniel. Patawarin mo ako. Si Paulo hindi siya sa'yo. Anak siya ni Ricardo. Para siyang tinamaan ng kidlat. Napaatras siya, sumalpok sa dingding at kumapit doon para hindi matumba. Malakas siyang napasigaw at sinuntok ang pader. Malakas siyang napahikbi. Hindi matanggal ang sakit sa katotohanan iyon. Naglalaro sa isip niya ang mga alaala niya kay Paulo. Ang unang pagkakataon na binuhat niya ang sanggol, ang maliliit na daliring kumapit sa kanya. Unang tawag ng papa,
Mga hapon sa pagtuturo ng bisikleta, mga gabing buhat-buhat niya ito, lahat ng alaala, bawat sandali ng pagmamalaki, tinuligsa ng katotohanan na hindi pala siya ang totoong ama ng panganay nila. Nanlambot ang tuhod niya, napaupo siya ulit sa silya at maring umiling. Hindi to totoo. Daniel, gumapang si Ivy papalapit. Gusto kong sabihin sa'yo noon pa, paulit-ulit, pero tuwing nakikita kita na nakatitig kay Paolo na parang siya ang mundo mo, hindi ko kayang sirain yon, hindi ko kayang alisin sa'yo. Kaya itinago ko, nagsinungaling ako. Kasi noon, Daniel, ikaw na ang mundo ko. Mas mahal na kita kaysa kay Ricardo. Mas mahal pa sa lahat. Ipinapangako ko. Ngunit sumiklab na ang galit ni Daniel. Binawi niya ang kamay at nag-aalab ang mga mata. Mahal mo ko. Kumulog ang tinig ni Daniel sa silid. Hindi mo niloloko ang lalaking mahal mo. Hindi mo siya ipapaako sa anak ng iba at sasabihin sa kanya. Alam mo ba kung ano ginagawa mo sa akin? Kay Paolo, sa pamilyang to. Bumagsak si Ivy sa sahig. Alam kong winasa ko ang lahat. Araw-araw akong nagsisisi. Pero natakot ako. Naging makasarili ako at nang mahalin kita. Hindi ko na kayang mawala ka. Umiling si Daniel at ngayon ay may luha na ring tumadaloy. Hindi. Mahal mo siya. Dinala mo ang anak niya at pinalabas mong sa akin. Ginagawa mo kong hangal, Ivy. Ilang taon mong itinago sa akin to. Napahikbi na rin si Daniel. Naalala ko ang araw na ipinanganak si Paolo. Naalala mo ba yun? Binuhat ko siya at inisip ko, yun ang simula ng buhay ko. Umiiyak ako nun, Ivy. Umiiyak ako dahil inakala ko na ako ang pinakamapalad na lalaki sa mundo. At sa lahat ng panahon na yun, alam mong hindi siya sa akin. Pinapanood mo kung mahalin siya. Pinapanood mo kung magpakahirap para sa kanya at wala kang sinabi. Tinakpan ni Ivy ang mukha. Hindi ko kaya. Ayokong masira ang kaligayahan mo. Ayokong maramdaman ni Paolo na hindi siya minamahal. Hindi minamahal? Sigaw ni Daniel. Minahal ko siya higit pa sa sarili ko. Pinalaki ko siyang parang sarili kong anak. At ngayon sasabihin mong hindi siya sa akin. Anong ibig sabihin nito, Ivy? Ano ko? Kung hindi pala ako ang ama ng sarili kong panganay. Sumapit ang nakabibinging katahimikan. Nakasubsob sa sahig si Ivy at nanginginig sa labis na paghagulgol. Lumipas ang magdamag, sobrang bigat ng lahat at hindi niya na alam ang kanyang gagawin. Pero isa lang ang kanyang nababatid. Hindi na muling magiging gaya ng dati ang mundo ni Daniel. Nagtagal ang katahimikan hanggang sa muling nagsalita si Ivy. Daniel, iiwan mo ba kami? Parang sibat ang tanong na yon. May bahagi sa kanya na sumisigaw ng oo. Gusto niyang iwan ang kasinungalingan at iligtas ang kanyang dangal. Ngunit may isa pang tinig na gusto pa rin kumapit dahil sa mga anak nila sa pagmamahal na nananatili pa rin sa kanya. Itinaas niya ang ulo. Kung aalis ako, hindi lang ikaw ang iniiwan ko. Iiwan ko rin sila at hindi ko kayang gawin yun. Narinig mo? Hindi ko kayang talikuran ang mga anak ko. Sumilay ang bahagyang ginhawa sa mukha ni Ivy, ngunit agad yung naglaho. Pero, nananatili ako para sa kanila at hindi para sa'yo. Hindi ko alam kung mapapatawad pa kita. Mariing sabi ni Daniel. Pinahiya mo ako. Giniba mo ang pundasyon ng buhay ko. Sa tuwing makikita ko si Paolo, maaalala ko ang kasinungalingan. Pero anak ko pa rin siya. Anak ko sila. At ang bigkis na yon, hindi kayang sirain ang mga kasinungalingan mo. Ngayon, kailangan natin tong ipaliwanag kay Paolo. Hindi pwedeng wala siyang alam tungkol sa pagkatao niya. Tumangon naman agad si Ivy. Napailing na lang si Daniel at tinalikuran na ito. Hindi niya alam kung magagawa niya pa ba yon, kung mapapatawad niya ba ito o hindi. Pero para sa mga anak nila, kahit masakit, mananatili pa rin siya. Nagpatuloy ang buhay nila. Palagi siyang nag-overtime sa trabaho para sobrang pagod na pagod siya pag nakauwi na. Ayaw niya rin kasing makasalamuha si Ivy. Tumutulog na lang din siya sa sofa.
Pero napansin ni Ivy na umiiwas na siya, kaya sa tabi na lang ng mga bata ito natutulog para sa kama makahiga si Daniel. Nagpahupa muna sila ng kanilang mga emosyon hanggang sa dumating ang araw na kailangan nilang sabihin kay Paulo. Daniel, baka naman hindi na natin kailangang... Hindi, Putol ni Daniel. hindi na tayo pwedeng mamuhay ng ganito. Karapatan nilang malaman ng totoo. Nagkatinginan ang mga bata. Umayos ng upo si Paulo. Ano pong totoo? Ano nangyayari? Humugot ng malalim na hininga si Daniel. Makinig kayo. Ang sasabihin namin ay mahirap tanggapin. Masakit, pero mas mabuti kaysa manatiling lihim. Hinawakan ni Liza ang kamay ng bunsong si Emil. Papa, nakakatakot ka naman po. Una niyang tiningnan si Paulo. Anak, tungkol to sa'yo. Naningkit ang mga mata ni Paulo. Ako po? Nagsimula ng umiyak si Ivy, ngunit nagpatuloy si Daniel. Paulo, ang lalaking nagpalaki sa'yo, nakasama mo mula nang isilang ka. Ako yun. Ako ang naging tatay mo sa lahat ng bagay. Pero hindi ako ang iyong tunay na ama. Teenager na si Paulo. Alam ni Daniel na kaya na nitong intindihin ang sinasabi niya. Napapikit si Paulo, natigilan at natawa ng mapait. Ano po bang sinasabi mo, Papa? Sumakit ang dibdib ni Daniel. Totoo to, anak. May ibang lalaki. Siya ang tunay mong ama. Ama nyo ng tita Madi nyo. Hindi mo siya tita. Anak din siya ng mama nyo sa unang boyfriend. Kayong dalawa, Paulo. Gulat na gulat ang mga anak nila sa kanyang sinabi. Alam niyang masasaktan ang mga ito. Magagalit, pero mas okay nang alam na agad ng mga ito ang totoo. Kaysa naman malaman pa sa iba. Matalim ang tingin ni Paulo kay Ivy. Biro po ba to? Sabihin mong biro lang po ito. Hindi po pwedeng hindi po ako anak ni Papa. Umiling si Ivy at tuloy-tuloy ang luha. Totoo to, anak. Bata pa ako noon. Nagkamali ako. Bago pa kami nagkakilala ng papa mo, may nakarelasyon ako. Siya ang tunay mong ama. Ang tunay niyong ama ni Maddie. Biglang tumayo si Paulo. Ibig sabihin, peke po ang lahat sa buhay ko. Ang pangalan ko, pagkatao ko, lahat peke. Hindi. Mabilis na tumayo si Daniel at inabot si Paulo. Walang peke sa'yo. Anak kita, ako pa rin ang tatay mo. Namumuo ang mga luha ni Paulo. Mama, bakit ka po nagsinungaling? Bumigay ang puso ni Daniel. Ngayon ko lang nalaman pero wala na akong pakialam. Buong buhay ko, naniwala akong akin ka, Paulo. At nang malaman ko ang totoo, muntik na akong gumuho. Pero pakinggan mo ako. Ikaw pa rin ang panganay ko. Walang dugo ang makakabura nun. Umiyak ang mga anak nila ni Ivy. Nagdilim ang dibdib ni Daniel sa sakit na makita ang pagkawasak ng mga bata. Gusto niyang sigawan si Ivy, singilin, ngunit nangingibabaw ang pangangailangang yakapin ang kanyang mga anak. Pinilit niyang patatagin ang tinig kahit nanginginig. Makinig kayong lahat. Tiningnan niya ang mga ito. Alam kong masakit ito. Alam kong pakiramdam niyo ay gumuho ang lahat. Pero walang magbabago sa katotohanan na mga anak ko kayo. Ako ang nagpalaki sa inyo. Nandun ako sa unang hakbang, unang salita, bawat kaarawan ninyo. Totoo ang pagmamahal ko. At hindi kailanman mabubura yon. Sa mga lumipas na araw, sinubukan pa rin nilang patatagin ang pamilya nila. Nalaman niya na rin na pinamanahan ng yumaong si Ricardo ang mga anak nitong sina Maddie at Paulo. Hinayaan niya na lang dahil para rin naman yon sa mga ito. Yun nga lang, kahit pilit na inaayos ni Daniel ang kanilang pamilya, nandoon pa rin ang sakit na kanyang nararamdaman. Hindi niya pa rin matanggap na nagsinungaling ang kanyang asawa. Hindi niya matanggap na ginawa siya nitong isang hangal sa loob ng maraming taon. Pero paano niya ba hahanapin ang kapatawaran? Anak, mahinang sambit ng ina ni Daniel nang minsan siyang bumisita. Bakit ka nandito? May problema ba? Napailing si Daniel, pinibigil ang panginginig ng labi. Hindi ko po alam kung saan ako magsisimula. Sinabi niya ang totoo sa mga ito.
Nagulat ang kanyang mga magulang at nakisimpatiya sa kanyang nararamdaman. Gayunpaman, walang sinabing masasakit na mga salita ang mga ito laban kay Ivy. Dahil alam ni Daniel na hindi ganoon klaseng tao ang kanyang mga magulang. Mapait na natawa si Daniel. Yung babaeng inisip kong malinis, mahinhin, perpekto at ako po bulag na niniwala. Ibinao niya ang mukha sa mga palad. Hindi ko na po alam ang gagawin. Hindi ko alam kung mapapatawad ko pa siya. Pakiramdam ko lahat ng pinaghirapan kong buhay, peke pala. Maya-maya, nagsalita ang kanyang ama. Daniel, mabigat ang ginawa ni Ivy. Hindi yan may kakaila. Nagsinungaling siya hindi lang isang beses. Dala-dala niya yon ng ilang taon. Malalim ang sugat na yon. Tumango si Daniel. Paano ko po siya pagkakatiwalaan? Paano ko siya titingnan ng hindi naaalala ang mga pagtataksil niya? Hinagod ng ina ni Daniel ang kanyang likod. Pero anak, tatanungin kita. Sa mga taon na magkasama kayo, nanloko ba siyang muli? Nagulat si Daniel. Hindi po, wala po akong alam. Tapat siya sa akin at mabuting asawa. Mabuting ina. Minahal ka ba niya? Giit ng ina. Naninikip ang dibdib ni Daniel. Opo, minahal niya ako. Hindi ko po may tatanggi yun. Baka hindi tungkol sa hindi kanya minahal. Baka takot, nahihiya. Bata pa siya noon. Nagkamali at hindi alam kung paano haharapin. Kaya't dinala niya yon kahit na alam niyang masasaktan din siya. Umiling si Daniel at hindi mapakali. Pero ma, hindi lang po yun tungkol sa nakaraan niya. Pinaniwala niya ako na anak ko si Paulo. Hindi yun basta takot. Parang ninakawan niya ako ng pagkakataon bilang ama. Muling nagsalita ang kanyang ama. Tama ka. Pagtataksil yun. Pero Daniel, anong gagawin mo ngayon? Iiwan mo siya? Iiwan ang mga anak ninyo? Naisip mo ba kung gaano kabigat yun para sa kanila? Umigting ang panga ni Daniel. Hindi ko po kayang iwan ang mga anak ko. Hindi. Pero si Ivy, tuwing nakikita ko po siya, para pong palagi na lang may humahawak ng mahigpit sa puso ko. Tinapik ng papa niya ang kanyang balikat. Makinig ka anak, masakit kasi bago pa. Pero maghihilom din naman yan. Ang pag-ibig, hindi bulag, nakikita nito lahat. Ang sugat, kasalanan. Pero pinipiling manatili pa rin. Hindi ko sinasabing maliit ang ginawa niya. Mabigat yun. Pero sa lahat ng taon na magkasama kayo, hindi niya ba napatunayan na mabuting asawa siya? Mabuting ina? Kung oo ang sagot, timbangin mo ang kasalanan laban sa lahat ng pinakita niya sa'yo. Natigilan si Daniel at walang masabi. Hinawakan ng ina ang kanyang kamay. Alam mo kung bakit sobrang sakit. Dahil mahal mo siya. Kung hindi, matagal ka nang umalis. Pero nandito ka, basag na basag. Dahil nakatali ang puso mo sa kanya. Nabasa ang mga mata ni Daniel sa nagbabadyang mga luha. Pero paano ko po siya mapapatawad, ma? Paano ko po aalisin sa isip ko ang mga kasinungalingan, ang mga sekreto kahit pa ulit-ulit kong hiningi ang katotohanan? Hinaplos ng mama niya ang kanyang kamay. Hindi mo na mabubura yon. Hindi mo makakalimutan. Ang pagpapatawad, anak, hindi ibig sabihin kalimutan ang kasalanan ng taong gumawa ng masama sa'yo. Ibig sabihin, pipiliin mong magmahal kahit masakit. Pipiliin mo ang pamilyang binuo nyo, hindi ang kasinungalingang pinagmula ng lahat. Nang gabing yon, nagpalipas na muna si Daniel ng gabi sa bahay ng kanyang mga magulang. Doon mas naging klaro ang kanyang isipan. Kaya nang makauwi ng umaga, bahagyang magaan ang kanyang kalooban. Kakausapin niya na ng maayos si Ivy, pero nagulat siya nang madatnan na wala na ang kanyang asawa. Nasaan ang mama niyo? Tanong ni Daniel. Napanguso naman si Emil. Umiiyak po buong gabi si mama. Hindi ka raw po umuwi. Napapikit si Daniel. Baka kung ano na naisip ng kanyang asawa. Patay ang cellphone niya at hindi na nag-abalang magpaalam. Saan daw siya pumunta? Tanong niya sa mga bata. Sumagot naman si Paulo. Kakaalis lang po papa. Uuwi raw po sa probinsya. Baka nagkasalisi po kayo. Pupunta raw po siya sa bus terminal.
Nagmamadaling lumabas si Daniel at sumakay sa kanyang sasakyan. Habang nasa biyahe, sinubukan niya itong tawagan, pero hindi naman sumasagot. Nang makarating sa terminal, hinanap niya agad ito. Kaso, hindi niya mahanap sa mga bus na pwede nitong sakyan. Nakaalis na ba siya? Hinihingal niyang tanong, hanggang sa nakita niya ito sa harap ng isang tindahan at may binibili. May dala itong 2 bag at talagang maglalayas na. 2 buko pay po. Paborito kasi yan ng asawa ko at saka ng mga anak ko. Wala bang tawad? Hinila niya agad ang braso nito, kaya nahulog ang mga barya nito sa wallet. Saan ka pupunta? Nanlaki ang mga mata ni Ivy. Daniel! Hingal na hingal niyang kinuha ang mga gamit nito at hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Umuwi na tayo. Teka lang, yung buko pay. Malakas na sabi ni Ivy. Kahit inis na si Daniel, hinintay pa nilang buko pay. Nang makuha yun ni Ivy, bahagya itong napangiti. Nang makasakay na sa sasakyan, titig na titig sa kanya si Ivy at mukhang nakikiramdam sa kanyang mood. Saan ka pupunta? Uuwi ka sa probinsya nyo? Mahinang tanong ni Daniel. Bakas naman ang guilt sa mukha ni Ivy habang kinukutkot ang tali sa box ng buko pay. Gusto mo ng buko pay? Napabuntong hininga si Daniel. Naninikip ang dibdib niya sa tonong iyon. Bakit ka maglalayas? Anong akala mo? Nang babae na ako? Iniwan na kita? Nangilid ang mga luha ng kanyang asawa. Hindi ka umuwi. Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Nasa bahay ako ni na mama at papa. Humingi ako ng payo sa kanila kasing gulong-gulo na ako sa sitwasyon natin. Pagkatapos ay kung kailan umuwi ako, madadatnan ko naman na wala ng asawa ko. Tumulo ang mga luha ni Ivy na agad naman itong pinunasan. Sorry na. Akala ko sumusuko ka na. Iniisip ko na ayaw mo na akong makita pa. Kaya naisip ko na umalis na lang at tanggapin na hindi na tayo maaayos na dalawa. Pero paakyat pa lang ako ng bus, bumaba na agad ako. Uuwi naman na ako sa atin. Bumili lang ako ng buko pay. Kasi sabi ko, bagong luto. Paborito niyo to eh. Ngumuso si Daniel at tiningnan ang asawa niya na namumula na dahil sa pag-iyak. May kasalanan ka. Sa halip na suyuin mo ko, aalis ka. Paano kita mapapatawad? Dapat galingan mo ang panunuyo sa akin. Hindi yung aalis ka. Mas lumakas ang mga iyak ng kanyang asawa. Sorry na. Sorry. Nang maipasok ni Daniel ang sasakyan sa gate, hinilang niya si Ivy at mahigpit na niyakap. Masakit pa rin, pero magaan na ang kanyang kalooban. Alam niyang mahal naman siya nito, kaya yon ang kanyang panghahawakan. Tahan na, bubuksan ko ang puso at isip ko para patawarin ka. Mahal kita kahit ang dami mong nagawang mali sa akin. Pero kahit ganito, hindi kita susukuan. Kaya bigyan mo ako ng panahon. Mapapatawad din naman kita. Malambing na sabi ni Daniel. Gumanti ng yakap ang kanyang asawa. Parang ayaw na siyang bitiwan habang umiiyak. Pareho silang hindi perpekto, pero ang pagmamahala nila, matagal nang pinagtibay ng Diyos, kaya alam ni Daniel na maaayos yon kahit ano pang mangyari. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig ay isang desisyon at hindi lang isang damdamin. Nasusubok ang tunay na pag-ibig kapag nagiging magulo ang buhay natin. Madaling magmahal kapag maayos ang lahat, pero ang totoong pagmamahal ay nasusukat kapag pinipili pa rin nating manatili kahit may pagkakamali at sakit. Madalas, ang takot ang nagtutulak sa atin para saktan ang taong mahal natin. Ang mga kasinungalingan ni Ivy ay galing sa takot sa paghuhusga, sa paglayo, at sa pagkawala ng pagmamahal. Ipinapakita ng kwento na kung hindi natin haharapin ang ating takot, mapupunta tayo sa kasinungalingan at pagsisisi. Tandaan din natin na ang pagpapatawad ay hindi paglimot. Ito ay pagpili ng kapayapaan. Hindi nito binubura ang nakaraan o ang sakit, pero inililigtas tayo sa bigat at galit. Regalo ito hindi lang para sa nagkasala, kundi lalo na para sa atin.
Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.